So mga tol, alam na nga po ng karamihan na dismayado po ang tatay ni Teofimo Lopez Jr. na si Teofimo Lopez Sr. sa pagkatalo ng anak niyang si Teofimo Lopez Jr. kay Shakur Stevenson. Nito lang nakalipas na linggo sa Madison Square Garden, New York, kung saan dominante po yung pagkatalo ni Teofimo Lopez Jr. na prostrate nga po itong tatay ni Lopez mga tol. Hindi daw kasi nakikinig itong si Lopez Jr. sa mga plano nila. Parang hindi nga daw niya anak yung lumaban dito kay Shakur Stevenson na wala kasi yung power at hindi makatama kay Shakur. So nagsalita na po si Teofimo Lopez Jr. sa mga sinabi ng kanyang ama. Inamin niya na talagang poor daw yung pinakita niyang performance at hindi daw talaga siya nakinig sa team niya. Maganda nga daw yung guidelines sa kanya ng team niya pero hindi daw niya pinakinggan na dapat niyang responsibilidad. Hinayaan din daw niya si Shakur Stevenson na maglaro sa laro nito, katulad na lang daw ng pagbato ng jab ni Shakur at kung paano siya i-counter. Dahil sa kapabayaan ni Lopez Jr., hate na niya ngayon yung sarili niya. Sa kabilang banda naman mga tol, nagbigay naman po ng advice si Eric Morales kay Teofimo Lopez. Ano ya? Humanap daw si Lopez Jr. ng corner na magbibigay daw sa kanya ng magandang plano. Yung makakapagturo kung paano daw siya lumaban sa isang southpaw. Imposible daw kasi na nandoon lang sa loob si Lopez at sinasalo lang ang suntok ni Shakur Stevenson. Kahit nga daw jab, hindi maiwasan ni Lopez. Kitang-kita nga din daw ni Shakur Stevenson yung mga swing na atake ni Lopez. Dismayado din si Morales mga tol sa corner ni Lopez. Hindi man lang daw kasi mapatigil yung dugo sa kaliwang mata ni Lopez. Kada round, tuloy-tuloy daw ang pagtulo ng dugo. Syempre mga tol, nakakahina din yan kapag tuloy-tuloy na nababawasan ka ng dugo. So ang naka-assign dyan mga tol, yung cutman. Yun ang dapat na magpatigil ng dugo. Samantala, kung marami ang nagkikriticize sa tatay ni Teofimo Lopez Jr., pinagtanggol naman po yan ni Arnold Barbosa Jr. Wika ni Barbosa Jr. mga tol, noong nananalo daw itong si Teofimo Lopez, wala daw sinasabi ang mga tao ng kahit ano tungkol sa tatay ni Teofimo Lopez Jr. Pero ngayong natalo daw si Teofimo Lopez Jr. sa isang great fighter, halos lahat daw ngayon sinasabi na magpalit na daw ng bagong coach si Lopez Jr. Sa ibang banda naman mga tol, matapos matanggalan ng buhok si Jarrell Miller sa laban niya dito kay Kingsley Eby sa undercard ni Shakur vs Lopez, binunyag ni Miller na nagbayad pala siya ng $700 or 41,000 pesos sa pera natin para magpa-install ng buhok. Gumastos nga po itong si Miller sa buhok niya pero nasira lang din agad. Sa lakas po kasi ng suntok ng kalaban, tanggal yung buhok niya. Pero sulit naman, kahit na natanggalan siya ng buhok, nanalo pa rin siya sa laban na yan. Bukod yan, dahil nagtrending din po yan sa internet, pinagkakakitaan niya na ngayon yan. Nagbebenta na po kasi ngayon si Jarrell Miller ng t-shirt na may nakaprint na natanggalan siya ng buhok. At may mga nakasulat pa nga dyan mga tol, won by a hair, you wanna fight me, you have topi. Sa iba pang balita mga tol, Brandon Figueroa muling hinamon si Naoya Inoue. Great fighter daw itong si Inoue at walang duda na isang pound for pound fighter. Uunahin muna daw niya si Nick Bull kapag naging kampiyon daw siya sa featherweight. Kapag naging kampiyon daw muli siya sa featherweight, gusto niya na makalaban si Inoue. So ngayong linggo na nga po ang laban ni Brandon Figueroa dito kay Nick Bull, kung saan nakataya po dyan ang titulo ni Nick Bull, ang WBA Featherweight World Title. Magandang laban din po yan na aabangan.